Hello, good morning. My name is Marvin Lapitan. Bilang isang OFW, ay nakita ko yung halaga ng bayarin na patuloy pa rin na dumarating sa atin monthly. OFW ka man o seaman. May tanong ako sa'yo. Ano ang naipundar mo sa pagtatrabaho abroad? At nakakatulong ba yan kung sakali makapag-for good ka na or nakauwi ka na sa Pilipinas? Nagtataka ka ba? Kaya in this video ay aalimin natin ang 5 pagkakamali ng mga OFW kung bakit maraming OFW at hirap pa rin kahit ilang taon na silang nagtatrabaho abroad. Kaya kung handa ka na, simulan na natin. Pagkakamali number 1, walang game plan strategy. Bahala na kakayanin, basta makapag-abroad lang. Yan ang madalas sinasabi bago mag-abroad. Ang problema, walang basic information kung anong buhay ang sasapitin sa ibang bansa. Kaya nga may pidos, di ba? Tandaan natin na iba ang buhay Pilipinas at abroad. Kaya bago mag-abroad, may plano ka kung saan pupunta ang perang pinaghirapan, kung saan mapupunta. Naiintindihan ko na marami kang gusto para sa sarili at sa pamilya mo. Pero tandaan na hindi habang buhay abroad at sayang ang pagtatrabaho abroad na hindi kasama ang pamilya. Ito ang pagkakamali ng OFW na walang plano na ginagawa, kaya karamihan sa halip na umasenso ay lalong naghihirap. Pagkakamali number 2, palaging yes ang sagot. Birthday ko ngayon, pwede ka bang magpadala? Wala nang pambayad sa tubig at kuryente. Pwede ka bang magpadala? Panganda sa Pasko, pwede ka bang magpadala at marami pang iba. Bilang isang OFW, ito ang isa sa pinakamahirap na tanggihan. Dapat ang sagot mo ay yes, yes, yes. Kung hindi, magtatampo sila. Dapat ipaintindi natin sa Pilipinas na hindi forever ang magtatrabaho abroad at uuwi din tayo at makapag for good. Akala ng karamihan ay masarap ang buhay abroad kasi malaki ang salary, pero malaki din ang cost of living kasi dollar ang ginagastos. Karamihan ng OFW ay namumuhay at umaasa sa monthly salary at walang ipon para sa biglaang emergency tulad ng pagkatanggal sa trabaho or malubhang sakit. Mahirap mag-ipon kasi kapag na-convert sa peso ay malaki ang gastos abroad. Kaya mapapaisip ka na lang, ilang taon ka na nagtatrabaho abroad at hirap sa buhay at paraas ng pataas ang cost of living sa ibang bansa. Pagkakamali number 3, isa lang ang pinagkakitaan. Ipapaliwanag ko sa dalawang lamesa. Sa unang lamesa, kapag natanggal ang paa, babagsak. Pero sa pangalawang lamesa na may 4 na paa, kahit natanggal ang isa, ay nakatayo pa rin. Ganyan ang mangyayari sa isang source of income lang. At kapag nawalan ka ng trabaho abroad, ay mabilis maubos ang pera mo at yung umaasang pamilya sa'yo. Nakasanayan kasi natin Pinoy na umaasa sa isang source of income lang at ito yung trabaho natin. Pero mali ito, maling-mali, lalo na kung OFW ka or seaman. Kasi hindi mo alam ang takbo ng company mo at pwede kang palitan ng mas bata sa maliit na salary. Dahil sa dami ng competition abroad, kaya dapat turuan mo ang sarili mo at yung umaasa sa Pilipinas na gumawa ng ibang paraan para kumita ng pera. Kung sakali mawalan ka ng trabaho abroad, ay pwede ka magsimula ng business, tulad ng food business, maging freelancer, or magtinda ng kung ano-ano at marami pang iba. Pagkakamali number 4, akala non-stop ang salary. Ito ang madalas na pagkakamali ng OFW at seaman. Dahil sa malaking salary compare sa Pilipinas, akala ng OFW na non-stop ang blessing. Food trip sa Eat All You Can, bili ng bagong damit, update sa cellphone at marami pang iba. At damay din yung nasa Pilipinas. Paayos ng bahay, bibili ng sasakyan, upgrade ng gadget, at kapag finish contract abroad, ay mahihirapang mamuhay sa simpleng buhay. Nakalimutan na walang forever sa mundo. Si Batman lang ang may forever. Kaya ingat sa pag-budget ng pera. Pagkakamali number 5, mali ang taong pinakikisamahan. Isa ito sa maraming pagkakamali ng OFW at seaman. Mali sila ng taong pinakikisamahan. Walang masamang makipagkaibigan or makisama sa trabaho. Pero dapat ay mahahawa ka sa kanila kung paano ka makapag-ipon at makapag-invest. Hindi yung inom, gimmick at ubusin ang pera mo. Pumili ka ng kaibigan abroad na pag-uusapan ng business, hindi chismis, yung may halaga sa perang pinaghirapan. Always remember na, you are the average of the 5 people you spend the most time with. Kaya kapag may 4 kang kaibigan na waldas sa pera, alam mo na kung sino yung pang-5. In summary, ito ang 5 pagkakamali bakit walang ipon ng mga OFW at seaman. Pagkakamali number 1, walang game plan strategy.
Pagkakamali number 2, palaging yes ang sagot. Pagkakamali number 3, isa lang ang pagkakakitaan. Pagkakamali number 4, akala non-stop ang salary. At pagkakamali number 5, mali ang taong pinakikisamahan. Ikaw, ano pa bang pagkakamali kung bakit walang ipon sa pagtatrabaho abroad na hindi ko naisama? Type mo naman sa comment section below at idadagdag ko sa susunod na video. Thank you sa panonood ng video na ito. At kung mahilig ka sa mga motivational videos, business ideas, at kung gusto mo magkaroon ng time and financial freedom, meron akong sineperate na video tutorial na inihanda para sa'yo. Ang kailangan mo lang gawin ay click mo lang yung link sa description ng video na ito at papadalo ko sa'yo ng libre ng step-by-step guide at may bonus tip pa akong ibibigay sa'yo. At kung gusto mo matuto, si Marvin ang lapitan. Once again, this is Marvin Lapitan. Click mo ang link and see you in my next video. Thank you.